Hello! Kumusta kayo? Halika, may ibabahagi ako sa inyo isang napakagandang kwento mula sa ating panitikan. Ito ang Alamat ng Kalapati, isang salaysay tungkol sa wagas na pag-ibig. Oh, di ba? Naitanong nyo na rin ba sa sarili nyo yan? Bakit pagkalapati ang pinag-uusapan, laging konektado sa pag-ibig? Well, yan mismo ang sasagutin natin sa pamamagitan ng alamat na ito. Tara! Okay, simulan na natin sa umpisa. Sa unang yugto ng kwento ni na Ambo at Lina. Dito natin makikita kung paano nagsimula ang kanilang pag-iibigan. So, sa isang maliit at tahimik na nayon, dito natin unang makikilala si Ambo. Isang binatang hindi lang kilala sa kanyang tapang, kundi alam niyo yun sa kanyang napakabuting puso. At syempre, hindi kompleto ang kwento kung wala ang kanyang katipan, si Lina. Siya naman, isang dalagang hinahangaan ng lahat. Kasi naman, bukod sa kanyang di mapantayang ganda, napakabuti pa ng kanyang kalooban. Perfect match, di ba? At dahil nga sa sobrang dalisay ng pagmamahalan nila, nagbitaw sila ng isang sumpaan. Isang pangako sa isa't isa na sila lang dalawa, magkasama, hanggang sa pinakahuling tibok ng kanilang mga puso. Grabe! Pero, alam nyo naman, sa mga ganitong kwento, parang laging may pagsubok na darating, di ba? At dito na nga, papasok ang isang malupit na pagsubok na susukat sa kanilang sumpaan. Eto na! May isang makapangyarihang datu pala na may lihim na pagtingin kay Lina. At dahil sa pagkainggit niya, gagawin niya ang lahat para lang makuha si Lina, kahit pa sa paraang hindi maganda. So, anong ginawa ng dato? Nag-isip siya ng isang napakabigat na pagsubok. Inutusan niya si Ambo na pumunta sa isang malayong bundok para sa isang parang imposibleng misyon. Siyempre si Ambo, kahit alam niyang delikado, ginawa niya para patunayan ang pag-ibig niya. Habang si Lina naman, naiwan siyang puro kaba at dasal, naghihintay lang sa ligtas na pagbabalik ni Ambo. Pero ang pinakamasakit dito, yung hindi nila alam, lahat pala yon ay isang malaking patibong. Ang totoong plano talaga ng datu ay siguraduhing hindi na kailanman makakabalik ng buhay si Ambo. Dito na tayo dadalhin sa pinaka-emosyonal at pinakamabigat na bahagi ng kwento nila. Ang katuparan ng kanilang mapait na kapalaran at ang huling pangako na kanilang bibitawan. At tulad nga ng masamang plano ng dato, nangyari na nga ang kinatatakutan. Hindi na kinaya ni Ambo ang mga panganib. At, ayun na, pumanaw siya nang hindi na muling nasilayan ang kanyang pinakamamahal na si Lina. Grabe yung sakit na naramdaman ni Lina, no? Sa sobrang bigat ng puso niya, doon mismo sa puntod ni Ambo, tumangis siya at binitawan ng isang pangako na siyang magiging puso ng buong alamat. Isang pangakong kahit ang kamatayan ay hindi kayang hadlangan. At dahil hindi na nakinaya ang sobrang kalungkutan, ang puso ni Lina ay bumigay na rin at pumanaw na siya. Pero sa kanyang huling hininga, may isa siyang hiling sa langit na sana magkasama silang muli ni Ambo. At sa isang iglap, isang kababalaghan ang nangyari. Nag-iba ang anyo ni Lina at siya'y naging isang puting ibon, ang kauna-unahang kalapati sa mundo. At alam nyo, walang sandaling sinayang ang bagong anyong kalapati. Lumipad agad ito. Tinunton ng kinaroroonan ni Ambo para tuparin yung binitawan yung pangako. Nahahanapin niya ito kahit saan, kahit sa kabilang buhay. So, ang bigat ng kwento, no? Pero ano nga ba talaga ang aral na iniiwan nito para sa atin? At paano nito binigyan ng kahulugan ang simbolo ng kalapati? Ayan, alamin natin. Ang buong alamat na ito ay umiikot sa iisang salita, katapatan or loyalty. Yung paninindigan sa isang pangako at pagmamahal na sobrang tindi na kahit kamatayan mismo ay hindi kayang sirain. Yun. So, may tatlong mahalagang bagay tayong pwedeng pulutin dito. Una, na ang tunay na pag-ibig hindi yan nasusukat ng layo o ng tagal. Pangalawa, ang katapatan. Yan ang pinakadakilang pruweba ng pagmamahal. At pangatlo, na minsan talagang kasama sa wagas na pag-ibig ang sakripisyo. At yan na nga, yan na mismo ang sagot sa tanong natin kanina. Dahil sa kwento ni na Ambo at Lina, hanggang ngayon, kapag nakakakita tayo ng kalapati, otomatikong naiisip natin ang walang hanggang pag-ibig, katapatan at isang pangakong hindi masisira.
Kaya ngayon, iiwan ko sa inyo ang tanong na ito para pag-isipan. Matapos nating marinig ang kwento nila para sa'yo, ano nga ba ang tunay na sukatan ng isang wagas na pag-ibig? Salamat sa pagsama ninyo sa paglalakbay na to.